Taurus! This is a Taurus Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of May. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Taurus? This is a collective reading. Tignan natin ang enerhiya ng mga Taurus. Happy birthday! Ingat sa mga scammer, hindi ako mag-message sa inyo isa-isa. If you're ready to have your personal reading, just send me a direct message. At if in doubt, para sa mga new clients, message me first before you settle your fees. Okay. Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of May. Let's see sa mga Taurus. Anong meron? May bago ba? Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of May. Nakasale pa rin ang ating mga crystals. PM lang. Taurus. Nagkaroon ng maling decision in the past and you acknowledge that or nakita mo, okay? Parang right now, malinaw na sa'yo saan nagkaroon ng pagkakamali at sabi mo, it is because of a rush decision. Sobra ka rin, like, nagkaroon ka ng analysis paralysis, no? But parang bigla kang napagod. Sabi mo, tagal mo nang nag-iisip, so you have to make a decision. But then, it feels like for you na naisip mong sana pala, you trusted your intuition na hayaan na muna at i-delay ng konti yung mga decisions because nung ginawa mo yung decision na yun, na-realize mo na hindi pala ganun ka-perfect yung timing at hindi ito yung first time na you feel like nagmadali ka sa isang big decision or importanteng decision sa buhay mo. Okay? Options. Queen of Cups, Queen of Swords, okay? I feel meron ditong dalawang feminine energy. Explore natin kung sino tong dalawang feminine na to, okay? I feel, for some of you, sa love connection na to, the masculine is dealing with two feminines. Yung isang feminine, alam niya yung existence nung feminine number 2, okay? At sabi niya, one is air sign, one is like may water sign energy. Okay? Hindi handang pag-usapan ng mga Taurus, ng masculine sa connection na to, ang long term for now. Okay? Very Taurus energy na huwag magpabigla. Okay? For now, sabi ng masculine, mag-offer muna siya ng love. Meron din siyang nakikitang connection here. Okay? Nakita ko kanina na may dalawang feminine na like na kailangan gumawa ng choice ng masculine kung kanina ba talaga siya magko-commit ng long term. But I feel here, alam na ng masculine kung sino yung mas makakasundo niya. Okay? Sabi ng mga Taurus, if ever na hindi naman ito long term, gusto nang like mag-detach sa situation, but still nagpapakiramdaman, ano ba talaga yung tamang gawin for this connection? Kulang sa transparency ng pag-uusap here. Nagkaroon ng injustice, unfair situation na nagdala ng overthinking sa'yo at meron din mga hinihintay na offer na right now nagkakaroon ng delays. Okay? This is a Taurus energy. Maraming burden, maraming responsibilities, bayarin kung ano man yan. And kung ano yung goals no, na hinihintay mo, victory, kontrata, promotion, commission, kung ano man yan, you feel defeated na parang ang tagal naman ng financial stability na gusto mo kasi parang ang daming mong binayaran or like investment recent past, okay? At for most Taurus, ready naman, no? Ang mga Taurus kasi mabagal lang mag-decide pero pag nagko-commit naman to. But for now, I feel hindi love, hindi makafocus sa love ang mga Taurus kasi para sa inyo is, I don't know, that tama naman, di ba, na relationship is like marami din kailangang ayusin. Responsibilidad mo naman talaga ang relationship because hindi naman to bed of roses, sabi nga, no? Maraming hindi pagkakasunduan and also building future together. So, maisip mo pa lang yung relasyon, paano magkasundo, paano hatiin yung time, feeling mo is parang nakakadagdag pa sa responsibilidad. Okay? Nagkaroon din dito ng mga unhealthy connections, toxic connections, mga third energy, okay, casual connections na nagdala ng betrayal sa mga Taurus. So for now, I feel nagkakaroon na lang ng focus sa alam mong sigurado. Okay? Or kabuhayan showcase. Let's see sa mga Taurus. Ano pang meron? Anong balita? Let's see, Taurus reading for the month of May.
Taurus reading for the month of May. The reason for the reading is fight, misunderstanding, drama. Because I feel hindi kayo pareho ng readiness sa relationship ng person mo. Someone wants to move forward and someone is like holding back na magbigay ng 100%. Mahirap yan. Kasi syempre may expectations yung other person na dapat nasa ganitong stage na kayo ng relationship but the other one is holding back. Okay? And because of that, recent past, nagkaroon ng sabihin nating disinterest. Ay, nakakawala ng gana. Parang the other person is not 100% committed or interested naman. Okay? So, nagkakaroon ng doubts, how solid is this commitment? Okay? So, nagkaroon ng mga prayers and manifestations. Actually, naisip naman yung mga Taurus na mag-commit. Kaya lang, may fear din na baka pag nagsimula ng mag-build ay wala din namang mangyari. Takot lang mag-invest sa maling situation. Ayaw magpabigla-bigla. Okay? So, right now, may mga sadness, crying over spilled milk energy ang mga Taurus, mga regrets, and disappointments about relationship na gusto mo sanang maging okay, and it feels like umikot ka sa mga relationship na hindi mo maramdaman yung totoong promise. May isang tao na naging pabalik-balik sa buhay mo, reconciliation, reconnection, parang kabute, umaalis, bumabalik, bumabalik, umaalis, okay? But very confident naman yung energy ng person na to, na anytime and every time daw na babalik siya, andyan lang daw yung Taurus. So, bigyan ng tamang boundaries. At ano ba talaga yung nararamdaman mo for this person? Hindi naman kasi pwedeng lahat ng decision mo ay based lang on how you love this person. Kasi very confident tong person mo na anytime na bumalik siya, nag-reconnect, nag-reconcile, nandyan ka lang. Sabi niya, konting lambing, konting akap, konting pasweet, nandyan ka, kaya kang balikan, very confident energy. Flaky, minsan nandyan, minsan bigla ka na lang i-ghost. Okay? Yung person mo, Taurus, your person is trying to heal from something. Kaya siguro nahirapan siya mag-commit, baka takot sa commitment or fear of abandonment. Marami na rin daw siyang failed relationship or situations in the past, kaya ayaw mag-all in. Ayaw tumaya ng buo. So, may mga doubts ka, okay, if long-term ba to, ito na ba yun, or hold back ka pa ng konti, marami pang hindi alam. Until the end of May, June, July, August, until the end of August, hindi makapagbigay ng buo, binebreadcrumb mo na nga lang, minsan wala pang communication, may lies, dishonest energy. I feel a third party situation here, o may mga kaibigan ka mag-anak na nangingialam, or literal na third party. Same old cycle, napapagod ka na rin sa ganitong klaseng relationship, especially the feminine. Choice pa rin to, kasi lalo na kung hindi naman kasal, kung walang batang involved, mas madaling mag-exit. Now, kung may batang involved, planuhin mabuti kung paano mapapaayos ang buhay if ever talaga na hindi mo na kayang panindigan ang kasal na to. You have to make a decision. Hindi pwedeng like, ito lang naman din yung laging sinasabi. If nagsasama para sa bata, tingnan mo rin mabuti kung ano yung nakikita ng bata na example of yung ideal family situation. Kasi yun yung gagayahin nila at yun yung magiging sabihin natin blueprint ng mga bata on how to handle a relationship. Runner ba? Tulad ng person mo? Hindi ba makakommit tulad ng person mo? Nagkakaroon ba ng mga third energies tulad ng person mo? Hindi ba marunong mangarap tulad ng person mo? So careful because especially kung may batang involved, kung ano yung nakikita nila sa loob ng bahay, yun yung a big chance na yun yung gayahin or gawin nila at gawing pattern nila in the future relationship na meron sila. Okay? So, for now, wala akong nakikitang good news. This is like a same old cycle. Pinagdaanan mo na to. Pwedeng same person, pwedeng new person, but same toxicity sa relationship. Maraming trust issues, hindi mo nakukuha yung relationship na deserve mo, but the question is, why are you staying? Ano ba talaga yung considerations? Okay? So, mental clarity, amethyst crystal, and to balance the heart chakra at para magkaroon ng harmony sa relationship,
rose quartz. Lahat ng crystals natin, high quality, blessed, cleanse, and ritualized by the Enlightened Guide. Okay, so, biten, no? Wala rin ako makitang masyadong magandang balita. Kumbaga sa chapter, nasa gitna ka nung chapter, hindi ko masyadong makita yung linaw nung ending nung chapter na to. Probably, kasi syempre nasa free will mo pa rin naman to, kung ano yung gagawin mo, magi-stay ka ba, or like, bibigyan mo muna ng pause ang relationship na to para makapag-isip kayo mabuti ano ba talaga yung gusto nyo. Because I feel hindi pareho ng readiness. Okay? Manifesting Abundance, Brazilian Citrine, the Yellow Crystal. Meron din tayong combination ng Love and Money. Okay? PM mo lang ako para sa ating discounted price para sa mga crystals. Again, cleanse and ritualize lahat ng crystals natin by the Enlightened Guide. Okay? So, any more? Any more clarifications? But I feel yun na yun. Okay? Maraming uncertainties, trust issues, same old, same old. May kailangan matutunan, may kailangan bitiwan. Minsan, nandun yung confidence natin na this time, magiging okay na, but then, you feel betrayed, you feel disappointed na nagkaroon ka na naman ng maling decision. Be gentle with yourself. Ang mahalaga is every time may nakukuha kang lesson. Because wala akong, kumbaga for me, there's really no duplicate situation. Walang exactly the same. Kaya nagkakamali kasi may konting difference from the past situation na inasahan mo na baka this time naman ay may mas magandang outcome. But I feel here, pareho kayo na may kailangang adjustment para magkaroon ng bagong energy tong relationship na to. If not, iikot sa painful situation. Okay? Ang cloudy eh. Clouded nung reading. Wala akong makitang linaw. So, let's see sa ating bonus reading para sa mga Taurus. And I pray na makagawa kayo ng tamang decision para yung bonus reading ng collective natin, mas maganda na yung energy, alright? And that will be the Taurus reading for the month of May. See you again in a few days for your bonus reading. Bye-bye, Taurus!